Kapayapaan po ay sumainyo, pagbati. Una sa ating Panginoon Diyos, ating mahal na Senyor, Santo Cristo de Burgos, sa ating punong celebrante, Reverend Father Andrew, at sa inyo mga kapatid na naririto. Noong pong ako ay medyo bata pa, ay naikwento po sa akin ng aking nanay at ng aking lola ang kabutihang ginagawa ng mahal na Senyor, Santo Cristo de Burgos. Kung kaya ako po ay medyo elementary pa, naiisip kong gaano nga kaya kabuti ang Santo Cristo de Burgos. Pero sa kwento po ng aking lola, na iniligtas ang ating bayan sa kamay ng mga tulisan. Nang po naman ako'y dumating sa pamilya Mendoza, naikwento rin po ng aking mother-in-law na ang kanilang bahay doon sa Magdami nung araw na nagkasunog, ay pumanaog silang walang dala dahil narena sa tabi ang sunog. Inihabilin nila ang kanilang bahay sa mahal na Santo Cristo de Burgos sa pamagitan ng kanyang larawan. At siya nga po ay pinagbigyan, hindi po nasunog ang bahay. Ngunit mga kapatid, ngayong araw na ito, ang akin pong ibabahagi ay hindi na kwento, kundi talagang aking naranasan sa aking buhay. Sapagkat marahil po ito'y tugon din doon sa aking tanong nung unang, paano nga kaya yun? Kaya po, akin pong binalik, nung sinabi po ni Brother Johnny, ay binalik ko po yung aking diary noong year 2002. Na yun po'y bagong early, nung bagong pasok ng taong yon. Ako po ay very busy, nanggagawa po ako ng mga reports, mga forms namin sa paralan, ganon din po sa mga ilang samahang aking kinaaniban. Ako po ay parang nakaramdam na ako po'y napapaihi. Ngayong pagtindig ko, nakita nung aking anak na ang dami-daming dugo sa aking damit, ganon din po, umaagos hanggang sa aking mga paa. Ako po ay nabigla. Sabi ko, ano kaya't nagkaganito? Kung kaya po, ang desisyon ng aking asawa ay dadalhin kita sa hospital. Sabi ko, huwag muna. Siguro'y napagod lamang ako, kaya ako'y magpapahinga. Hindi, dadalhin kita. Sabi ko, mamaya, kung dadalhin mo ako, mamaya magpapahinga muna ako. So ako po'y nagbihis. Na ako po'y makapagpahinga na siguro yung mga 15 to 20 minutes, eh, gumaling po, parang gumaling ang pakiramdam ko. Kaya po, nagkataon pong may fundraising ating simbahan, kinuha ko po yung mga tickets, pumunta ko sa bahay ni Brother Johnny, Sister Rexy, at dinala ko pa yung ticket. Ngayon, sa pag-upo ko sa table, sapagkat wala po yung mag-asawa, nung kanyang secretary, ay dumikit po sa aking kamay, yung pong picture na nakalagay ay, miraculous picture that heals. At yan nga po ang larawan ng ating Santo Cristo de Burgos. Yan pong larawan na nasa cover ng ating nobena na hawak ninyo ngayon. Na iba po ang pakiramdam ko. Sabi ko doon sa kanyang secretary, Nini, ako may pakopya nito. Sabi niya, hindi po, pinamimigay po yan ni Ate Rexy sa kahit sinong may gusto. Bueno, ako magpapasirox din. Sabi niya, pag sisirox ko po kayo, sasabihin ko kay Ate Rexy na hindi ko na rin kayo pinabayad. So, nagpasalamat po ako. Habang ako'y nasa tricycle pa uwi sa amin, nakatitig ako sa picture na yon, the miraculous picture that heals. Yan po ang larawan ng ating Santo Cristo. Naiiba na po ang pakiramdam ko. Parang sumasaya ako at nalilimutan ko yung aking nervyos nang nangyari. Kani-kanina lamang. Kung kaya po, sumiksik sa isip ko, na meron din akong nobena nito. Kaya po hinahanap ko yung aking nobenang antik, na yun po ay yung pang 1929. Ang nilalaman po, no, yan din nilalaman ng ating dinadasal ngayon. At doon po sa aming kwarto, akin pong binasa, ako po'y nanikluhod na sana naman po'y ako'y pagalingin. Habang ako'y naninikluhod, nagdarasal, ang akin palang anak na lalaki, naglolong distance sa kanyang mga kakilalang OB-GYN sa Lucena na nagkataong wala po siyang makontak dahil meron daw pong 3-day conference sa Manila ang mga OB-GYNecologist. Kaya wala rin po. Sabi naman po niya, hindi bali sa GP ka na lang, sa general practitioner na doktor. Sabi ko, hindi. Basta pagka ako'y pupunta sa ospital, sasabihin ko na lang sa inyo. Tinapos ko pong basahin yung buong nobena sa harapan ng picture na yung miraculous picture that heals. Lumipas po ang gabi, nang mag-umaga po, lalo pong grabe ang naramdaman ko. Sapagkat lalo pong dumami ang dugo at
pakiramdam ko'y nangingimi na pamula aking paa hanggang sa aking baywang. Hinahabol-habol ko na po ang aking paghinga at ang tingin ko sa aking paligid ay umuulan. Ibinulong ko lang po sa aking husband ang ganito. Sabi niya, hindi, dadaling kita sa ospital. Hindi, teka muna, sandali lang. Pagkaalis po niya, ako'y nagbihis at namaalam lang ako sa isa kong kasambahay. Sabi ko, ako'y pasimbahan. Dala-dala ko rin po yung nobenang iyan. Nang ako po'y nasa tricycle, hindi naman po ako makababa dahil ngiming-ngimi na po ang aking paa. Hinahabol ko po ang aking paghinga at paligid ko parang umuulan sa kainitan ng araw. Kaya po, inakay ako nung magta-tricycle. Sabi niya ko sa nakululod, sabi ko, dalhin mo ako sa unahan ng Santo Cristo de Burgos. At ako'y sa kanya dadaing. Kaya po, dinala po niya ako doon dito. Dito po, eksaktong itong lugar na ito. At ako po'y kumapit ng mahigpit sa kanyang mga paa at dinaing ko ang aking karamdaman. Sinabi ko sa kanya na kung maaaring pagalingin niya ako at kung ang ganitong pakiramdam, kung ako'y katapusan na ito'y katapusan ko ng buhay, hindi ko na siya pipilitin sapagkat ganito pa ang aking exact word sa kanya. Sabi ko, Lord, thy will be done, not mine. Yan po ang sinabi ko sa kanya. Ako po'y nakakapit sa kanyang paa at hindi ko na po alam kung ano pang mga sumunod. Nang pong kinamamayan po ay meron akong naramdamang bagyang tumatapik sa aking balikat. Nang magmulat po ang aking mga mata, nakakita ko ng ang nasa isip ko po ay sakristan yon. Sabi niya sa akin ay, ma'am, umuwi na po kayo, tanghali na at isasara na ang simbahan. Sabi ko, tanghali na pala. Opo, umuwi na kayo. Dahan-dahan po akong tumingin pa itaas sapagkat nakita ko na lang po ang sarili ko. Ako'y nakalupagi, nakaupo sa paanan ng Santo Cristo de Burgos at nakataas pa rin po yung aking mga kamay at nakahawak sa kanyang mga paa. Sabi ko, tanghali na pala, opo, isasara na nga po ang simbahan. Nung tumingin ako sa kanyang mukha, hindi ko po mawari, ang natatandaan ko lang po, meron siyang malamlam na mukha. Nakasuot siya ng damit na pula, na marurumi, may sugat siya, at meron siyang malalaking lubid sa kanyang baywang. Pagtingin ko po sa kanyang mga paa, nakita ko pong walang sapin ang paa niya. Maputik at may sugat. Sabi ko, Utoy, anong nangyari sa iyo? Bakit ka ganyan? Ang sabi po sa akin ay, ako po ay binusa ng putik at sinakta ng mga tao. Hindi na po ako nakaimik noon. Sabi ko, Santo Cristo, bakit po kaya ganon? Ako po ay parang natutulog na hindi ko po alam ang pakiramdam ko. Sabi niya, lumabas na po kayo, umuwi ka na, ma'am. Katapos po ang tumiim sa aking tenga ay umuwi na, ikaw ay magaling na. Wala na po akong naimik, basta ako'y umuwi na sa amin. Nang ako'y tumindig, hindi na po ako, wala naman tao rito dahil tanghalin tapat nga po, lumakad ako. Nang wala na yung pakiramdam ko. Kita ko ang lahat, iginala ko aking mga mata sa mga banal na imahen. At ako po ay sumakay din sa tricycle na ako pala hinintay dahil sabi po nung magta-tricycle, baka daw po kung anong mangyari sa akin, di ibabalik daw po niya ako sa amin. Pagdating ko po sa amin, naisip ko ang mga iyon. Ang una po'y tiningnan ko ang aking underwear. Nakita ko pong malinis na malinis ito. Walang kabakas-bakas. Ang aking pakiramdam ay napakaganda. Wala na yung mga nag-uulan sa loob ng bahay. At yung pangingimi ng aking dalawang mga paa ay wala po yan. Walang-wala na po. Ako po'y umupo at ako'y nag-unwind nung nangyari sa akin sa simbahan. At ang akin pula ang nalimutan noon ay hindi pa ako nagpa-thank you sa Santo Cristo de Burgos. Kasi po sabi, umuwi na kayo. Sabi ko, sige, pinauwi mo naman ako. Umuwi nga po ako. Binuksan ko po ang aking Bible na araw-araw po siya kung unang binabasa pagkagising ko. Pagbukas ko po nakita ko yung
pinagaling ni Jesus yung babaeng dinurugo ng 15 taon. Hanggang doon na lang. Ang pag-iiyak ko, sabi ko, Lord, siguro sa makabagong panahon ay ako ito. Ngunit hindi ko po malaman kung sakristan nga ba yung lumapit sa akin, sino siya. Kaya po, ang ginawa ko po, ay ako'y muling nag-unwind ng mga lahat ng mga bagay. Dahil kahit po wala na akong pakiramdam na masama. Kaya nung magbukas po ang simbahan, 1:30 pa lang po ako nariyan na. Pinipilit ko si Felix na buksan na. Ay ayaw naman pong buksan. At 2:00 daw po yung nabukas. Kaya po nang pagbukas ng simbahan, ako po yung nagtakbo na. Ako po ay nagpasalamat sa ating mahal na Senyor, Santo Cristo de Burgos. At sabi ko, kung sino man, sakristan ba yun? Ako nga po yung nalito, sabi ko sa asawa ko, ano nga bang kulay ng damit ng sakristan? Pula o puti? Sabi niya, wala sakristang nakapula, lahat yun nakaputi. Yun ang sabi niya sa akin. Ako po'y nagpasalamat sa Panginoon Diyos. At nabuksan po ang aking isipan na kung tayo pala'y may problema, malaki, maliit, anumang uri ay huwag tayong lalayo sa Diyos. Bagkus tayong didikit sa Kanya at sabihin natin sa Kanya ang problema. Sapagkat ako po'y naniniwala na ang Diyos sa pamagitan ang ating mahal na Santo Cristo de Burgos, ang buhay, ang liwanag, ang daan at katotohanan. Siya po ang ating batis ng biyaya. Kaya mga kapatid, narito ating pong purihin, sambahin at mahalin ng ating mahal na Senyor Santo Cristo de Burgos. Salamat po ng marami at magandang tanghali po sa inyo.